Tell whether each integer is prime, composite, or neither. Siyempre, para masagot natin yung mga tanong na iyan, dapat alam natin kung ano nga ba yung mga prime numbers at mga composite numbers. Kapag sinabi nating prime numbers, ito yung mga numbers na more than 1, pero yung factor lamang nila ay yung 1 at saka yung sarili nila. Kapag naman sinabi natin composite numbers, more than 2 ang factors nila. Bukod sa sarili nila at saka sa 1, meron pa silang ibang factors. So check natin yung mga given examples. Para sa number 1, ang integer natin ay 5. At alam naman natin na ang 5 ay mafa-factor lang natin sa pamamagitan ng 5 times 1. At wala na tayong ibang maiisip na factors. Kaya ang integer 5 natin ay prime. Sa number 2, ang integer natin ay 18. And we all know that 18 times 1 ay 18. Kaya meron siyang factor na 18 and 1. Pero ang 18 din naman ay pwedeng maging product ng 9 times 2 at saka 6 times 3. Kaya kung makikita natin, hindi lang 18 at saka 1 yung factors ng number 2 natin. Kaya ang sagot natin para sa integer 18 kung siya ba ay prime or composite number ay composite. Para naman sa integer 23, ang factors lang na makikita natin ay 23 and 1. At wala na tayong ibang factors na mailalagay na magkakaroon ng product na 23. Therefore, 23 is a prime number. So para sa 24, marami tayong factors na makikita. Merong 24 times 1, 12 times 2, 6 times 4, at saka 8 times 3. Therefore, composite number ang ating 24. So ang 1 naman, alam natin na ang 1 ay meron lang factor na 1 and 1, 1 times 1, ganun. Pero sabi natin kasi, ang prime number are numbers more than 1 na mayroong factor na 1 and itself. Since ang 1 ay equal 1 or since ang 1 ay hindi more than 1, hindi natin masasabing prime number ang 1. Express each integer as a product of prime numbers. So ang gagawin natin dito ay ang prime factorization, na kung saan dapat ang mga sagot natin ay binubuo lamang ng mga prime numbers. Para sa ating number 1, which is 72, ang unang step na gagawin natin ay mag-isip ng dalawang factor na kapag pinag-multiply natin ay magkakaroon ng sagot na 72. So para sa 72, pwede nating piliin ang 8 times 9 or pwede rin naman itong 2 times 36. Pagkatapos, pag nakapili na tayo ng dalawang factors, i-check ulit natin yung mga dalawang factors na yon kung maipafactor pa ba natin sila. Para sa 2, hindi na natin siya maipafactor. Pero ang 36 ay meron pa ring factors na 2 times 18. At ang 18 naman ay may factors pa rin na 2 times 9. Samantalang ang 9 ay meron pa ring factors na 3 times 3. So ngayon, ibababa lang natin yung mga factors na hindi na natin na-factor pa. Kaya ang sagot natin para sa 72, kapag siya ay binubuo ng mga prime numbers ay 2 times 2 times 2 times 3 at saka times 3. Pwede rin namang 2 cube dahil meron tayong tatlong 2 na pinagmultiply at times 3 square dahil meron dalawang 3 na pinagmultiply. Para naman sa 90 ay mag-isip ulit tayo ng dalawang factors na kapag pinag-multiply natin ay magkakaroon ng product ng 90. Pwedeng 10 times 9 o di naman kaya dito sa ating screen ay makikita natin ng 2 times 45. Since ang 2 ay hindi na maifa-factor, ibaba na natin siya para sa ating prime factorization. Pero ang 45 ay mafa-factor pa natin sa pamamagitan ng 5 and 9. At ang 5 ay isa ng prime number kaya ibababa na ulit natin siya. Pero ang 9 ay maifa-factor pa natin na 3 times 3. So kung titingnan natin ang 2, 5 at 3 ay mga prime numbers na. Therefore ang ating 90 ay naipakita na natin as a product of prime numbers na 2 times 5 times 3 times 3. O kaya naman ay 2 times 5 times 3 squared since dalawa ang 3 natin. Number 3. Since ang given natin ay 390 at nag-end siya sa 0, pwede nating sabihin na isa sa mga factors niya ay 5 or 10. So kung 5 ang pinili natin, magiging 390 siya kung ita-times natin siya sa 78. And then ang 5 ay hindi na natin maipa-factor. Pero ang 78 ay maipa-factor pa natin dahil even number siya.
So, pwede nating sabihin ang 78 ay 2 times 39. At ang 39, kung iisipin natin, ay maaari pang i-factor na 3 times 13. At sa lowest line natin, ibinaba na natin ang mga prime factors, which are 5, 2, 3, at saka 13. Therefore, ang 390 ay product ng 5 times 2 times 3 times 13. Write all the positive integral factors of each given number. So, ang kailangan naman natin dito ay maipakita ang lahat ng positive integral factors ng ating mga given numbers. Gagamit tayo ng table of division na pinag-aralan natin sa mga nakaraang video. Para sa number 1, let us find all the positive integral factors of 72. Ang gagawin nga natin para makuha ang lahat ng factors ng 72 ay ang table ng division, na kung saan ang 72 or yung number na fina-factor natin ang siyang magiging dividend. At ang divisor naman ay lalagyan natin ng values na 1, 2, 3, 4, and so on. Kailan tayo hihinto sa pagdidivide? Hihinto tayo sa pagdidivide kapag ang lumabas na quotient ay mas maliit na sa divisor. In case of 72, nung nag-divide na tayo by 9, ang lumabas na quotient ay 8, and 8 is less than 9. Therefore, hihinto na tayo sa pagdi-divide. At i-take note lang natin na once na ang quotient na lumabas ay mas maliit na sa divisor, hindi na natin siya isasama sa paghahanap ng positive integral factors. Kaya naglagay tayo ng broken line dito, para i-indicate niya na dito sa upper part lamang tayo maghahanap ng mga positive integral factors. Ano naman yung mga numbers na bumubuo sa positive integral factors? Dito sa ating table, ang mga bumubuo sa positive integral factors ay yung mga divisor at quotient na walang decimal. So kung ang divisor natin ay nagkaroon ng quotient na mayroong decimal, hindi natin isasama yung mismong divisor at ang quotient bilang positive integral factors. Para sa 72, nung nag-divide na tayo by 5, meron siyang sagot na 14.4. Therefore, hindi kasama ang 5 at 14.4 sa positive integral factor ng 72. Ganon din sa 7, dahil siya ay mayroong quotient na may decimal. So ano-ano ang mga bumubuo sa positive integral factor ng 72? Ito, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, at 72. For number 2, let us find all the positive integral factors of 253. So, ang ginawa natin, dinivide natin ang 253 by 1, 2, 3, and so on hanggang ang quotient ay mas maliit na sa divisor. So, in this case, nung dinivide na natin ang 253 by 16, 15.8125 na ang lumabas, which is smaller than 16. Kaya maghahanap tayo ng mga positive integral factors sa mga equations bago tayo sumapit sa 253 divided by 16. At dahil nakakita tayo ng madaming decimal, hanapin na lang natin yung mga divisor na nagkaroon ng quotient na integer o yung mga quotient na walang decimal. Para sa 253, ang mga positive integral factors natin ay ang 1 and 253. And then, ang 11 and 23. Therefore, ang lahat ng positive integral factors ng 253 ay kinabibilangan ng 1, 253, 11, and 23. Para naman sa 50, nag-stop tayo ng pagdidivide ng divisor na 8 dahil ang lumabas na quotient na ay ang 6.25 na mas maliit na sa divisor na 8. Kaya ngayon, ang hahanapin natin mga positive integral factors ay makikita natin sa mga equations sa itaas or sa mga equations na nagawa natin bago tayo sumapit sa equation na 50 divided by 8 equals 6.25. At dahil nga sa mga divisor na 1, 2, at 5, meron tayong quotient na integers or yung mga quotient na walang decimals which are 50, 25, and 10, sila yung mga positive integral factors ng 50. The product of two monomials is 56x squared y raised to 5. Find the other factor if the first factor is, for number 1, 2xy,
And for number 2, 7x squared y cubed. So dito meron tayong given monomial na 56x squared y raised to 5. Ngayon, meron binigay na first factor. So kung ang unang factor ng 56x squared y raised to 5 ay 2xy, hanapin naman natin yung monomial na kapag pinultiply natin sa 2xy ay magiging 56x squared y raised to 5. So para sa 56, ang hinahanap nating quantity ay 28. Nang sa gayon, kapag pinagmultiply natin ang 2 at 28, ang lalabas ay 56. Sa pangalawa naman, meron na tayong given na isang x. Since dalawa ang x natin, kailangan pa natin para sa y naman, kailangan natin magpalabas ng y raised to 5. At dahil meron na tayong isa na nanggaling sa 2xy, kailangan pa natin ng 4. Therefore, the other factor is 28x y raised to 4 if the first factor is 2xy. Ang mas madaling solution lang naman ay i-divide natin yung given monomial by the first factor given. So meron tayong 56x squared y raised to 5 over 2xy or 56x squared y raised to 5 divided by 2xy. And 56 over 2 ay 28. And by applying the laws of exponent, x squared over x ay x, while y raised to 5 over y ay y raised to 4. Ano naman yung other factor na hinahanap natin if the first factor of 56x squared y raised to 5 ay ang 7x squared y cubed? At sa pamamagitan ng pagdidivide ng given monomial natin by the first factor na binigay, makukuha natin yung other factor, which is 56 over 7 ay 8 and x squared over x squared ay 1. Kaya mawawala na yung variable x natin. And y raised to 5 over y raised to 3 ay y raised to 5 minus 3. Kaya y squared. And this is the final answer.